Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nagtagong dating Maguindanao Election Supervisor na si Lentang Bidol, susuko na raw sa COMELEC. Investigasyon sa umano'y dayaan ng mga nakalipas na eleksyon. Muling pagugulungin. Magpapacheck up kay suspended Maguindanao Governor Saldi Ampatuan. Aprobado na ng korte. Pero Saldi, tinanggihan ng ospital. Deputy ng Naval Reserve Command na nagpalabas ng bidyong nananawagang palitan ng gobyerno. Confined sa quarters habang iniimbestigahan. Pondo ng PCSO, nagamit nga ba para sa eleksyon? Milyon-milyong pisong ginugol sa programa ni dating PCSO Director Manoling Moroto. Inwestiyon. Mas marami tayong matutulungan kaysa itong walang nanonood ng programa. Pang-hold up sa BPI branch sa Commonwealth Avenue na kuhang-kuha sa CCTV. Gagagawan umano na mga nalalabing miyembro ng Kuratong Balileng. Mga tsuper, walang maaasahang taas pasahe kahit tuloy sa pag-arangkada ang presyo ng produktong petrolyo. Pagkuha ng NBI clearance, inaabot pa rin ang siyam-siyam. Illegal na bentahan ng toko, kalat na hanggang internet. Ilang piraso ng buto ng tao nakuha mula sa buhayang nahuli sa Palawan. Modelong nauugnay sa kontrobersiya sa ilang miyembro ng ASCAUS, may apela. At American Idol runner-up David Archuleta, bakit nga ba paboritong balik-balikan ng Pilipinas? Kapusong si Julian San Jose, personal daw na pinili ni Archuleta na mag-front act sa kanyang concert. Magandang gabi po, iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang retiradong Deputy Commander ng Naval Reserve Command na si Colonel Generoso Mariano dahil yan sa kanyang video na kumalat sa internet at ibinigay din sa GMA News. Sa naturang video, makikita ang nananawagan naman si Mariano na palitan na ang gobyerno. Nakatutok sa Marisol, Abduraman. Ipaglaban po natin ang karapatang mabuhay at ang maunlad na kinabukasan ng ating kabataan. Ang hangad nating mabuhay ay base sa katotohanan, sa katarungan, sa kapayapaan, at sa kaunlaran. Siya si Colonel Generoso George Mariano. Low profile ang ikanga sa military si Mariano na isang reserve officer. Ibig sabihin, hindi graduate ng Philippine Military Academy. Naging miyembro ng RAM SFPU si Mariano. Tulad ng ibang sundalo, nakulong siya, nabigyan ng amnestiya at nakabalik sa serbisyo. Ilang araw bago siya magretiro sa serbisyo, nakilala bigla si Mariano sa isang CD na ibinigay sa GMA News at kalaunay in-upload sa YouTube. Nagsalita si Mariano ng tungkol sa paghihirap ng mga sundalo at katungkulan nilang ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Nagretiro kahapon si Mariano pero mananatili siyang restricted to quarters at iniimbestigahan ngayon dahil may tonong pambubuyo raw para mag-aklas ang mga pahayag ng Colonel. Ngunit may katungkulan po kami na hindi namin nakakaligtaan. Ang katungkulan na ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Pero sabi ni Mariano, wala siyang intensyong masama sa mga sinabi niya. Niwala raw siyang binanggit patungkol direkta sa Aquino administration. Tungkol lang daw ito sa pagbabago ng sistema sa gobyerno ang pinag-usapan. Binisita ng retired Colonel Ariel Querubin ang kaibigang si Mariano kanina. Kwento raw ni Mariano kay Querubin. It was a forum and he was one of the speakers. Yun, pagkatapos daw niya na mag-speech, in-approach siya na, pwede ho ba siyang ganda nung yung last line niya, yung mga line na pwede ba ulitin natin tapos Handa rin daw humingi ng tawad si Mariano kung may masama mang idinulot ang sinabi niya. Pero may hinala si Querubin. Unwittingly, he was used. No? Obvious naman kasi lumabas yung na yun
na sa term kanya, I was naive. Ayon sa Philippine Navy, posibleng maharap si Mariano sa reklamong paglabag sa Articles of War 96 o conduct unbecoming of an officer at Articles of War 97 o conduct prejudicial to good order and military discipline. Yung kanyang retirement is put on hold kasi the investigation convened 3 days before his retirement. Wala naman kami natatanggap na reports regarding this or maski mga unrest among our officers sa Navy. Sa kabila ng panibagong alingasngas sa Philippine Navy, tinitiyak nitong hindi ito makakaapekto sa kanilang hanay. Gayunpaman, masusi pa rin daw nilang iniimbestigahan ang insidente at titinang maigi ang mga isyu ni Mariano. Sakaling mapatunayang may nilabag si Mariano, posibleng di raw niya makuha ang kanyang mga benepisyo sa kanyang pagre-retiro. Posible ring dishonorable discharge sa serbisyo ang maging status niya bilang retiradong sundalo. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang 4 na taong pagtatago, susuko na raw bukas sa Commission on Elections o COMELEC ang dating election supervisor sa Maguindanao na si Lintang Bidol. At sa kanyang paglutang ay muli na raw pagugulungin ng COMELEC ang investigasyon hinggil sa manoy dayaan sa mga nakalipas na eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, nagbabalita, Nakatutok Uway, Trisha Safra. Trisha? Mike, alas 6 pa nga lang daw ng umaga rito ay maghihintay na si COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa kanyang opisina dito sa Commission on Elections para sa nakatakdang pagdating ni dating Maguindanao Election Supervisor Attorney Lintang Bidol bukas alas 8 ng umaga. Officially, he will be surrendered to the Commission on Elections tomorrow at 8 o'clock. So I can make that announcement so we don't have to wait this afternoon. Ito ang buong kumpiyansang pahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes hinggil sa inaantabayan ng paglutang ni Attorney Lintang Bidol. Yan ay kahit pa maghapon din siyang hindi nito sinipot ngayong araw. Sa press con ng COMELEC kanina, inihayag ni Brillantes na anumang oras ay dadalhin doon si Bidol ng isang opisyal ng gobyerno para isuko sa komisyon. Pero matapos ang 2 oras, sinabi kay Brillantes ng may hawak kay Bidol na bukas na lang daw ito dadalhin sa COMELEC. I just reminded him na we're still waiting here. Sabi 8 na lang. Sabi niya 8 o'clock bukas ng umaga. No reason. No reason given. And I don't really ask. Ayaw pang idetalye ni Brillantes kung paano napunta sa kustodiya ng gobyerno ang matagal nang hinahanap na si Bidol. Ayaw din niyang tukuyin kung anong ahensya ang may hawak kay Bidol. At hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung kusa ba siyang sumuko o inaresto ng mga otoridad. 4 na taon ding nagtago si Bidol sa gitna ng investigasyon ng COMELEC tungkol sa mga aligasyon ng pandaraya sa eleksyon sa Maguindanao noong 2007 kung saan siya ang election supervisor. Na-cite for contempt si Bidol at pinahuli ng komisyon dahil di niya sinipot noon ang mga pagdinig. At sa tagal ng pagkawala ni Bidol, nawala ng bisa ang warrant ng COMELEC kaya't nagbaba ng panibago ang komisyon nitong July 15. Oras na dumating si Bidol dito, i-detain siya sa isa sa mga opisina dito sa COMELEC. May parusa kasing 6 na buwang pagkabilanggo ang offense na indirect contempt. Samantala, bubuksan ulit ng COMELEC ang investigasyon nito tungkol sa dayaan umano noong 2007 at titingnan kung pwedeng isama sa investigasyon ang mga revelasyon ni Bidol tungkol naman sa umano'y dayaan sa Sultan Kudarat noong 2004. Nakahanda naman daw mag-inhibit si Brillantes kung kakailanganin dahil siya ang tumayong abogado noon ni presidential candidate Fernando Poe Jr. nang maghain ito ng electoral protest. Kung sasabihin niya may corroboration do sa alam ko, then I might decide to corroborate his statements. Pero kung alam kong kasinungalingan ang sasabihin, kagaya nung ako, wala akong tigil. Sinasabi ni Bidol sa radio na nandun daw si Commissioner Sarmiento sa Jensan. Sinabi ko kagad, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun because Commissioner Sarmiento did not go to Jensan. Mike, pagdating nga rito sa COMELEC bukas ni Attorney Lintang Bidol ay kakausapin daw siya ng mga commissioner at i-assess yung mga hawak niyang impormasyon. Samantala, dahil Martes bukas at may naka-schedule ding unbank session dito sa Commission on Elections, mga dakong 9:30 to 10 o'clock ng umaga yan, isa sa kanilang magiging agenda ay kung paano nila iimbestigahan yung mga alegasyon ng mga naging dayaan daw noon, eleksyong 2007 at 2004. Mike? Trisha, ilang paglilinaw lang. Simula alas 8 o alas 8 mismo lulutang si Lintang Bidol dyan sa tanggapan ng COMELEC bukas ng umaga, Trisha? Ayon kay Chairman Brillantes, sabi raw sa kanya nung government official na may hawak kay Bidol ngayon alas 8 daw en punto bukas ng umaga niya dadalhin dito at ipapakita kay Chairman Brillantes si Attorney Lintang Bidol. Mike? At dyan siya ikukulong o ipipiit. Gano'n ba yun, Trisha? For the meantime, Mike, habang hindi pa muling nagdedesisyon ang Commission on Elections kung saan nila pinal na dadalhin si Bidol para iserve niya yung kanyang 6-month imprisonment dahil nga dun sa kaso niyang indirect contempt ay dito muna siya mananatili sa opisina ng COMELEC. Mike? Maraming salamat, Trisha Safra.
Itik po tayo sa mga balita dito sa 24 oras. At ngayong gabi, makakasama natin ang isa sa mga pinagkakatiwalaan nating kapuso. Walang iba kundi si Connie Sison. Connie! Salamat, Mike. Mas pinaigting na ang seguridad sa sakay ng BPI na nilooban nitong Biyernes. Hindi naman inaalis ng pulisya ang posibilidad na baka gawa daw ito ng mga pinaniniwalaang natitirang miyembro ng Kuratong Baleleng Gang. Nakatutok si Salima Rehan. Sa mga kuhang ito ng CCTV ng BPI, makikita kung paano isinagawa ang panloloob sa bangko. Bago dumating ang mga suspect, patapos na halos ang serbisyo ng bangko sa mga naghahabol na customer. Sa kamera sa ATM, nahagip ang pagpasok ng isa sa mga suspect na armado ng baril. At pagpasok ng mga holdapper, nabulabog ang mga nasa loob, nagtakbuhan at nagsida pa. Maya-maya pa, nakita na ang mga armadong lalaki. Mabilis na nilima sa mga kahan ng teller. Ang isang tauhan ng bangko, inutusan pa ng mga suspect para ituro ang mga lalagyan ng cash. Saka isinilid sa mga plastic bagang pera. Ang lalaking ito na nakadapa, kinuhanan pa ng wallet ng isa sa mga suspect. At ilang minuto lang ang tumagal, isa-isa nang naglabasan sa bangko ang mga suspect. Tanging ang suspect na ito hindi nakabonet. Nakilala siya ng pulisya na kasama rin umano sa bank robbery sa Cagayan de Oro noong Mayo. Siya raw si Diosdado Alferez, ang leader ng Alferez Group mula Osamis. Pero hindi rin inaalis ang posibilidad na baka miyembro ito ng Paruhino Group na kapwa mula sa Osamis at pinaniniwala ang natitirang miyembro ng kilabot na Kuratong Baleleng Group noong dekada 90. Only two groups who could perpetrate itong klaseng robbery na ito. Ito, remnants ng Kuratong. Napag-alaman din pare-parehong carnap ng 3 getaway vehicles. Naplakahan ang 2 sa mga ito. Inaalam naman kung ang green AUV na ito na nakuna ng kamera ng MMDA na bumwelta at saka humarurot sa Comonwealth Avenue ang pangatlong getaway vehicle na green Mitsubishi Adventure na hindi naplakahan. We will just request that they cooperate with the investigation. Hindi namin alam kung saan nila nakaposition. Supposed to be bawat kanto dyan merong CCTV dapat. Ayon sa pulisya, sa 7 bank robbery sa buong bansa simula Enero ngayong taon, ito ang kauna-unahan sa Metro Manila. 2 buwan na ang nakalilipas. May natanggap daw na intelligence report ang pulisya tungkol sa isang malaking bank robbery dito sa Maynila, pero ibang bangko daw ang tinutukoy. Matapos ang panloloob sa bangko noong Biyernes, business as usual na ngayon ng BPI. Pero kapuna-punang naghigpit sila sa seguridad. Magpapakalat naman ang SWAT units ng QCPD para dagdagan ng police visibility sa mga pangunahing lansangan. Salima Refran, nakatutok 24 oras.